Pagod mula sa trabaho, nakita ni Miguel ang isang matandang babae na hirap magbuhat ng tubig. Tinulungan niya ito kahit wala na siyang lakas. Hindi niya alam na ang simpleng tulong na iyon ang magbabago sa buong buhay niya. Ang tanong, sino ba talaga ang matandang babae? At bakit niya tinutulungan ang mga taong tulad ni Miguel? Part 1. Ang init ng araw ay nakasindak sa tanghaling iyon. Si Miguel ay naglalakad pa uwi mula sa construction site. Ang buong katawan ay basa sa pawis, ang mga kamay ay puno ng gasgas at libag, at ang paa ay nananakit sa kakalakad. 5:00 na ng hapon, pero ramdam pa rin ang matinding init ng Abril. Ang kalsada papunta sa kanilang lugar ay puno ng alikabok, walang anino ng puno, at halos walang dumadaang sasakyan dahil liblib ang kanilang baryo. 28 taong gulang si Miguel, pero ang mukha niya ay mukhang mas matanda na dahil sa hirap ng buhay. Bawat araw, gumigising siya ng 4:00 ng umaga para makarating sa construction site bago mag-6:00. Buong araw siyang nagbubuhat ng semento, naghahaltak ng bakal, nagtatapos ng pader. Walang pahinga, walang reklamo. Dahil alam niya na ang pamilya niya, ang kanyang nanay na si Aling Nena, ay umaasa sa kanya. Habang naglalakad siya sa kalsada, naalala niya ang mukha ng kanyang nanay kanina bago siya umalis. Ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng alalahanin pero pinilit pa rin itong ngumiti. Mag-ingat ka, anak. Huwag kang masyadong magpapagod, sabi nito, kahit alam nilang pareho na walang choice si Miguel kundi magpagod. Kailangan nila ng pera, para sa gamot ni Aling Nena, para sa renta, para sa pagkain. Si Aling Nena ay may diabetes at high blood. Kada linggo, kailangan niyang uminom ng gamot, pero ang presyo ay sobrang mahal. Minsan, napipilitan silang pumili, bibili ba sila ng gamot o bibili ng pagkain. Karamihan ng beses, pinipili ni Miguel na bilhin ang gamot kahit gutom sila. Dahil alam niya na kung wala ang nanay niya, wala na rin siya. Ngayong hapon, habang papalapit siya sa kanilang baryo, napansin niya ang isang matandang babae sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay nakatayo sa tabi ng poso, nakayuko, at hirap na nagbubuhat ng 2 malaking timba ng tubig. Ang mga timba ay puno at kitang-kita sa mukha ng matanda ang pagod at hirap. Ang likod nito ay nakabaluktot na, ang mga kamay ay nanginginig, at ang mga paa ay parang hindi na makagalaw. Tumigil si Miguel. Alam niyang dapat na ay magpatuloy siya sa paglalakad, pagod na siya, gutom na, at nag-aantay na ang nanay niya sa bahay. Pero paano naman ang matanda? Sino ang tutulong sa kanya kung hindi siya? Lumapit si Miguel sa matanda. Lola, tulungan ko po kayo, sabi niya, ang boses ay pagod pero mabait. Tumingin ang matanda sa kanya, ang mga mata ay kumislap ng pagtataka at pagsusulit. Huwag na, Hijo. Pagod ka na. Makakaya ko pa ito, sabi ng matanda, pero ramdam ni Miguel na hindi totoo iyon. Hindi po, Lola. Hayaan ninyo na po akong tumulong. Saan po ba kayo pupunta? Dadalhin ko na po ang tubig, sabi ni Miguel at hindi na naghintay ng sagot. Kinuha niya ang 2 timba at binuhat. Ang bigat ay nakakagulat, parang puno ng bato, hindi tubig. Pero hindi nagreklamo si Miguel. Ninisian lang niya ang matanda at nagsimulang maglakad. Doon lang po ba, Lola? Sa dulo ng kalsada, tanong ni Miguel, tumingin sa direksyon na itinuro ng matanda. Opo, Hijo. Pasensya na at naabala kita. Wala kasi akong makakausap na tumulong. Lahat ng tao dito ay abala o ayaw, sabi ng matanda, ang boses ay may halong kalungkutan. Naglakad silang dalawa ng tahimik. Ang matanda ay mabagal maglakad, kaya naman hinihintay siya ni Miguel. Hindi niya iniisip ang pagod, ang gutom, o ang nanghihinang katawan. Ang iniisip niya lang ay tulungan ang matanda na makarating sa bahay nito ng ligtas. Pagkatapos ng 10 minuto, nakarating sila sa isang maliit na kubo. Luma na, may mga butas sa bubong, at ang mga dingding ay gawa sa lumang kahoy na halos bumabagsak na. Ang paligid ay malinis pero simple, walang halamanan, walang dekorasyon. Ramdam mo na ang nakatira dito ay mahirap tulad nila ni Miguel. Inilapag ni Miguel ang 2 timba sa loob ng kubo. Ang loob ay mas simple pa, may isang lumang katre, isang maliit na mesa, at ilang lata ng pagkain sa sulok. Walang electric fan, walang TV, walang kahit anong luho. Maraming salamat, Hijo. Naway pagpalain ka ng Diyos, sabi ng matanda, ang mga mata ay nagniningning ng luha.
Ngumiti si Miguel. Walang anuman po, Lola. Mag-ingat po kayo. Kung kailangan ninyo ng tulong, pwede po kayong magtawag sa akin. Miguel po ang pangalan ko. Elena po ang pangalan ko. Salamat ulit, Miguel, sagot ng matanda. Umalis na si Miguel at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanilang bahay. Pagdating niya, nakita niya si Aling Nena na nakaupo sa labas ng kanilang maliit na kwarto, nag-aantay sa kanya. Ang mukha ng kanyang nanay ay nagliwanag nang makita siya. Miguel, anak. Kanina ka pa dapat dumating. Nag-alala na ako, sabi ni Aling Nena, tumayo at lumapit sa anak. Pasensya na po, nanay. Tinulungan ko lang po yung isang matanda na magbuhat ng tubig. Hirap na hirap po kasi siya, paliwanag ni Miguel habang pumapasok sila sa kwarto. Umiti si Aling Nena, proud sa anak. Mabuti naman at tinulungan mo. Ganyan ka talaga, Miguel. Kahit hirap na, tumutulong ka pa rin. Pero anak, huwag mo kalimutan na kailangan mo ring mag-ingat sa sarili mo. Opo, nanay. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pa, sabi ni Miguel, pero sa totoo lang, halos hindi na niya makaya. Ang katawan niya ay nanghihina na, ang tiyan ay kumakalam sa gutom, at ang ulo ay sumasakit. Naghanda sila ng hapunan, kanin at asin lang, dahil iyon lang ang afford nila ngayong gabi. Pero kahit ganoon, masaya pa rin sila. Dahil alam nila na habang magkasama sila, kaya nilang lampasan ang kahit anong hirap. Kinabukasan, gumising na naman si Miguel ng alas 4. Naghanda, naglakad papunta sa construction site, at nagbuhat na naman ng semento buong araw. Ang cycle ay paulit-ulit, pagod, gutom, hirap. Pero hindi sumusuko si Miguel. Dahil alam niya na mayroon siyang dahilan para magpatuloy. Pagkatapos ng trabaho, habang naglalakad pa uwi, nakita niya na naman ang matandang si Lola Elena. Ngayong beses, nakaupo ito sa tabi ng kalsada, mukhang nahihirapan na naman. Lola Elena. Okay lang po kayo, tanong ni Miguel, lumapit agad. Tumingin ang matanda at mumiti. Ay, Miguel. Ikaw pala. Okay lang naman ako, Hijo. Medyo nahihirapan lang ako maglakad. Yung tuhod ko kasi masakit, sabi nito. Saan po kayo pupunta? Samahan ko na po kayo, alok ni Miguel. Wag na, Hijo. Baka mapagod ka na naman. Marami ka na ring ginawa kahapon, sagot ni Lola Elena. Pero hindi pumayag si Miguel. Tinulungan niya ang matanda na tumayo at sinuportahan habang naglalakad papunta sa kubo nito. Ang matanda ay mabagal pero hindi nagreklamo si Miguel. Hinintay niya lang ng mahinahon. Nang makarating sila sa kubo, nag-thank you ulit ang matanda. Miguel, bakit ka ba ganyan? Bakit ka tumutulong sa akin kahit pagod ka na? Tanong ni Lola Elena, ang mukha ay curious. Nag-isip si Miguel. Lola, wala naman po akong special na dahilan. Nakita ko lang po kayong nahihirapan kaya tinulungan ko. Ganun lang po. Kung ako po ang nasa posisyon ninyo, gusto ko rin naman pong may tumulong sa akin. Tumango ang matanda, parang nag-iisip ng malalim. Mabuting bata ka, Miguel. Sana marami pang tulad mo sa mundo. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na ang tulong ni Miguel. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, dumaraanan niya si Lola Elena para tingnan kung may kailangan ito. Minsan, dinadalhan niya ito ng pagkain, kanin at ulam na sobra mula sa hapunan nila. Minsan naman, tinutulungan niya itong ayusin ang bubong, maglinis ng paligid, o magdala ng tubig mula sa poso. Hindi alam ni Miguel na sa bawat tulong na ginagawa niya, sinusubaybayan siya ni Lola Elena. Dahil sa katunayan, ang matandang ito ay may malaking lihim. Hindi siya simpleng mahirap na walang-wala. Siya ay si Doña Elena Rodriguez, dating bilyonaryong negosyante na nagmamay-ari noon ng Rodriguez Trading Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pero ilang taon na ang nakalipas, nag-retire na siya at nag-disappear mula sa high society. Ang dahilan? Gusto niyang mahanap ang tunay na mabubuting tao, ang mga taong tumutulong hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mabuting kalooban. Si Doña Elena ay walang anak. Ang mga kamag-anak niya ay puro sakim, lalo na ang pamangkin niyang si Victor. 30 anyos si Victor, tamad, at walang ginawa kundi humingi ng pera. Dati, binibigyan siya ni Doña Elena dahil pamilya niya. Pero kalaunan, napagod na siya.
Nakita niya na ang pamangkin ay hindi nagbabago at ang tanging gusto lang ay ang kayamanan niya. Kaya nag-isip si Doña Elena ng plano. Nagpanggap siyang mahirap, lumipat sa liblib na baryo at naghintay. Naghintay siya na may taong tunay na tutulong sa kanya, walang alam sa yaman niya, walang hinihinging kapalit, purong kabutihan lang. At ngayon, nahanap na niya si Miguel. Isang gabi, nag-usap sina Miguel at Aling Nena tungkol kay Lola Elena. Anak, bakit ka ba laging tumutulong sa matandang iyon? Hindi naman tayo mayaman. Baka mas kailangan pa natin ng oras para sa sarili natin, sabi ni Aling Nena, nag-aalala. Ngumiti si Miguel. Nanay, alam ko po na hirap tayo. Pero mas hirap pa po yung matanda. Nag-iisa siya, walang pamilya, walang tumutulong. Kung hindi ako, sino pa? Napahinto si Aling Nena at napangiti. Naalala niya kung paano niya pinalaki ang anak, na dapat laging maging mabait, kahit gaano kahirap ang buhay. At ngayon, nakikita niyang ang mga aral na iyon ay bunga na. Tama ka, anak. Proud ako sa iyo. Pero tandaan mo, huwag kang kalilimutan na mag-ingat din sa sarili mo. Baka ikaw naman ang magkasakit, sabi ni Aling Nena. Tumango si Miguel. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kahit anong mangyari, patuloy niya pa ring tutulungan si Lola Elena. Dahil iyon ang tama. Pero habang tumutulong si Miguel, may nakakakita sa kanya. Isang lalaki, nakaformal na damit, nakasunglases, nakasakay sa mamahaling kotse. Ang lalaking ito ay si Victor, ang pamangkin ni Doña Elena. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nakatira sa baryo na ito, at sinabi nitong may nakita daw siyang matanda na kamukha ng tiyan niya. Nagpunta si Victor para mag-investigate. At nang makita niya si Doña Elena na nagpapanggap na mahirap, galit na galit siya. Pero mas nagalit pa siya nang makita si Miguel, ang construction worker na palaging tumutulong sa tiyan niya. Sino ba itong Miguel na ito? Bakit tumutulong siya sa tiya ko? May balak ba siyang kunin ang kayamanan? Tanong ni Victor sa sarili, suspicious at galit. Nag-isip si Victor ng plano. Dapat niyang sirain si Miguel sa paningin ng tiya. Dapat niyang patunayan na ang tulong ni Miguel ay may hidden agenda. Dahil kung hindi, baka si Miguel pa ang maging tagapagmana ng tiyan niya, at mawawala ang pag-asa niyang makuha ang yaman. Isang hapon, habang tumutulong si Miguel kay Lola Elena sa paglilinis ng bakuran, biglang dumating si Victor. Bumaba siya mula sa kanyang mamahaling kotse, ang mukha ay seryoso at may pagkakondesensyon. Tia Elena, sigaw ni Victor, lumapit sa kubo. Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa lalaking papalapit, naka-branded na damit, mamahaling relo, at ang aura ay mayaman at makapangyarihan. Ang lalaki ay tumigil sa harap ni Lola Elena at tumingin sa kanya ng masama. Tia, ano ba itong ginagawa mo? Bakit ka nandito sa ganitong lugar? Hinahanap ka ng lahat, sabi ni Victor, ang boses ay halong galit at inis. Tumingin si Lola Elena sa pamangkin, ang mukha ay kalmado. Victor, paano mo ako natagpuan? May nagsabi sa akin. Tia, umuwi ka na. Ano ba itong drama na ginagawa mo? Sabi ni Victor, tapos tumingin kay Miguel. At sino itong taong ito? Bakit siya nandito? Naramdaman ni Miguel ang init ng tingin ni Victor. Alam niyang hindi siya gusto ng lalaki. Pero hindi siya nag-react. Tumayo lang siya ng tahimik at naghintay. Si Miguel ay tumutulong sa akin. Mabait siyang tao, hindi tulad ng iba, sabi ni Lola Elena, may kahulugan sa tono. Tumawa si Victor, sarcastic. Tumutulong. Tia, gising ka ba? Tingnan mo ang lalaking yan, construction worker, mahirap, desperado. Malamang, alam niya kung sino ka talaga at gusto lang niyang makakuha ng pera. Nasaktan si Miguel sa sinabi. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Lola Elena, parang naghihintay kung paano ito magre-react. Victor, wag mong husgahan si Miguel. Hindi mo siya kilala, sabi ni Lola Elena, ang boses ay mas matigas na ngayon. Tia, ikaw ang hindi nakakaintindi. Mga taong ganyan walang ginawa kundi manloko. Umuwi ka na at tigilan mo na ang kalokohan na ito, sabi ni Victor, galit na talaga. Tumayo si Miguel at nagsalita na. Pasensya na po, pero hindi ko po alam kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Pero gusto ko lang pong linawin, tumutulong lang po ako kay Lola Elena dahil nahihirapan siya. Wala po akong ibang motibo.
Tumingin si Victor kay Miguel, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Talaga ba? Wala kang alam na ang tiya ko ay bilyonaryo. Wala kang ideya na siya ay may kumpanya at may milyon-milyong piso sa bangko. Napatigil si Miguel. Bilyonaryo. Ang Lola Elena na ito. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa matanda at nakita niya ang katahimikan sa mukha nito. At doon niya na-realize, totoo pala ang sinabi ni Victor. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Si Miguel ay nakatayo pa rin, ang mukha ay namumutla, ang isip ay gulo-gulo. Bilyonaryo. Ang matandang ito na tinulungan niya ng ilang linggo ay bilyonaryo. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya kay Lola Elena, umaasang sasabihin nito na nagbibiro lang si Victor. Pero ang matanda ay tahimik lang, ang mga mata ay nakatingin sa kanya, parang hinihintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Tiya, nakita mo? Ngayon alam na niya. Tigilan na natin ang kalokohan na ito at umuwi ka na, sabi ni Victor, confident na nanalo na siya. Pero bago pa man makasagot si Lola Elena, nagsalita si Miguel. Ang boses niya ay kalmado, pero may halong sakit. Lola Elena, totoo po ba? Bilyonaryo po ba kayo? Tumango ang matanda dahan-dahan. Miguel. Totoo ang sinabi ni Victor. Ako ay si Doña Elena Rodriguez. Mayroon akong kumpanya noon at mayroon akong pera. Pero nagpanggap ako na mahirap dahil gusto kong mahanap ang tunay na mabubuting tao. At nahanap kita. Napayuko si Miguel. Ang lahat ay biglang naging malinaw, ang simpleng kubo, ang pagpapanggap, ang pagsusulit. Lahat ay parte ng plano. At siya, si Miguel, ay naging subject ng eksperimento. Kaya pala, bulong ni Miguel, ang boses ay nanginginig. Kaya pala tinulungan ko kayo. Kasi akala ko, totoong nangangailangan kayo. Pero sa totoo lang, ginawa ninyong experiment ang kabutihan ko. Lumapit si Lola Elena, pero huminto siya nang makita niyang umatras si Miguel. Miguel, hindi ganun. Nag-test ako. Pero ginawa ko iyon dahil gusto kong makita kung sino pa ang tunay na mabuti sa mundo na ito. At ikaw, Miguel, ipinakita mo sa akin na may pag-asa pa. Umiling si Miguel, ang luha ay nagsimulang pumatak. Lola Elena, o Doña Elena, o sino man kayo, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon. Tinulungan ko kayo dahil akala ko nangangailangan kayo. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama. Pero ngayon, pakiramdam ko ay niloko lang ninyo ako. Tumawa si Victor, nag-enjoy sa eksena. Tiya, nakita mo na? Yan ang tunay na kulay niya. Pag alam na niya ang totoo, magagalit. Kasi alam niya na wala na siyang makukuha. Tumingin si Miguel kay Victor, ang galit ay unti-unting sumisingaw. Ikaw, hindi mo ako kilala. Huwag mo akong husgahan. Hindi ko ginusto ang pera ng tiya mo. Tinulungan ko siya dahil tao siya at nahihirapan siya. Iyon lang. Talaga ba? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka bumabalik araw-araw? Malamang, umaasa ka na may mapapala ka, sabi ni Victor, insulting. Naramdaman ni Miguel ang init sa dibdib. Pero sa halip na sumabog, huminga siya ng malalim at tumingin kay Doña Elena. Doña Elena, salamat sa lahat. Pero sa tingin ko, mas mabuti na kung hindi na ako babalik. Hindi ko kayang tumulong kung alam kong sinusubaybayan at hinuhusgahan ako. Pasensya na po. Tumalikod si Miguel at nagsimulang maglakad palayo. Sumigaw si Doña Elena. Miguel, sandali lang. Huwag kang umalis. Pakinggan mo muna ako. Pero hindi na lumingon si Miguel. Naglakad lang siya, mabilis, gusto niyang lumayo sa lugar na iyon, sa sitwasyong iyon, sa sakit na nararamdaman niya. Akala niya, ginawa niya ang tama. Pero sa huli, ginamit lang pala siya. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya si Aling Nena na naghihintay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan. Umupo siya sa tabi ng nanay at umiyak, malakas, walang pigil, ang lahat ng emosyon ay sumabog. Anak, ano ang nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Aling Nena, nag-aalala, yumakap sa anak. Ikinuwento ni Miguel ang lahat, tungkol kay Doña Elena, ang pagpapanggap, ang pagdating ni Victor, ang revelation. Bawat salita ay puno ng sakit at pagkabigo. Si Aling Nena ay nakinig lang, hinawakan ang kamay ng anak, binigyan ng lakas.
Anak, naiintindihan kita, sabi ni Aling Dena pagkatapos. Masakit talaga ang malaman na ginawa kang parte ng test. Pero alam mo ba kung ano ang nakikita ko? Nakikita ko na kahit ginawa kanyang subject, ang ginawa mo ay totoo pa rin. Tinulungan mo siya hindi dahil alam mo kung sino siya, kundi dahil nahihirapan siya. At iyon, Miguel, iyon ang mas mahalaga. Tumingin si Miguel sa nanay. Pero nanay, pakiramdam ko ay niloko ako. Hindi ka niloko, anak. Sinubukan ka lang. At alam mo ba? Pumasa ka. Kasi ang tunay na kabutihan ay hindi na bago kahit malaman mo ang totoo. Ang tanong ngayon, ano ang susunod mong gagawin? Magagalit ka ba ng habang buhay? O tatanggapin mo ang nangyari at magpapatuloy, sabi ni Aling Dena, ang boses ay mahinahon pero malalim. Napaisip si Miguel. Tama ba ang nanay niya? Dapat ba niyang tanggapin? O dapat ba niyang panatilihin ang galit? Kinabukasan, habang nasa construction site si Miguel, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang isip niya ay palagi sa nangyari kagabi. Naalala niya ang mukha ni Doña Elena, ang lungkot sa mata nito nang lumalakad siya palayo. May parte sa puso niya na nagsasabing dapat bumalik siya at makinig. Pero may parte rin na nagsasabing dapat niyang protektahan ang sarili. Nang hapon, habang pauwi na siya, may nakita siyang pamilyar na sasakyan sa gilid ng kalsada. Ang mamahaling coach ni Victor. At sa tabi nito, nakatayo si Victor at Doña Elena. Mukhang nag-aargumento sila. Tia, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong umuwi. Ano bang meron sa lugar na ito? Ano bang meron sa lalaking iyon? Sigaw ni Victor, frustrated. Victor, hindi mo kailangang maintindihan. Ang importante, ginagawa ko kung ano ang tama para sa akin, sagot ni Doña Elena, matigas ang boses. Tita, wala kang utang na loob sa lalaking iyon. Tinulungan ka niya. So what? Maraming taong tutulong kung alam nilang mayaman ka. Pero ang pagkakaiba, sila ay magiging tapat sa simula. Hindi tulad niya na kunwari lang, sabi ni Victor. Narinig lahat ni Miguel. At sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan. Lumapit siya sa dalawa. Excuse me, pero gusto ko lang pong linawin ang isang bagay. Tumingin si Victor at Doña Elena kay Miguel, shock pareho. Nasaktan ako nung malaman ko ang totoo. Naramdaman kong niloko ako. Pero alam mo ba kung bakit ako bumabalik ngayon? Hindi dahil gusto kong makakuha ng pera. Kundi dahil nung naglalakad ako pa uwi kagabi, na-realize ko na kahit na-test ako, kahit ginawa akong parte ng eksperimento, ang ginawa ko ay tama pa rin. At hindi ko dapat pagsisihan iyon, sabi ni Miguel, tumingin kay Doña Elena. Doña Elena, hindi ko alam kung ano ang plano ninyo. Hindi ko alam kung bakit ninyo ginawa ang lahat ng ito. Pero gusto ko lang pong sabihin na ang tulong na ginawa ko ay totoo. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa reward. Kundi dahil tao kayo at nahihirapan kayo. At kung ulitin ang lahat, tutulungan ko pa rin kayo. Dahil iyon ang tama. Tumulo ang luha ni Doña Elena. Lumapit siya kay Miguel at hinawakan ang kamay nito. Miguel, pasensya na kung nasaktan kita. Hindi ko intensyon na manloko. Ginawa ko lang iyon dahil gusto kong sigurado. Gusto kong malaman kung sino pa ang tunay na mabuti sa mundo na ito. At ikaw, Miguel, ikaw ang sagot sa tanong na iyon. Galit na galit si Victor. Tia, ano ba itong drama na to? Umuwi na tayo. Tumingin si Doña Elena kay Victor, at sa pagkakataong ito, ang tingin ay cold na. Victor, alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Dahil pagod na ako sa mga taong tulad mo. Mga taong lumalabas lang kapag kailangan ng pera. Mga taong nagpapanggap na mahal nila ako, pero ang totoo, ang kayamanan ko lang ang gusto nila. At ikaw, Victor, ikaw ang perpektong halimbawa noon. Namutla si Victor. Tia, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, Victor, na natapos na. Hindi ka na makakakuha ng kahit piso mula sa akin. Pagod na akong suportahan ang taong ayaw magbago. Pagod na akong maging gikid ng pamilya. At ngayong nakita ko si Miguel, ang taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit, na-realize ko kung ano ang tunay na halaga ng tao, sabi ni Doña Elena, ang boses ay firm. Sumigaw si Victor. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Ako ang pamangkin mo. Ako ang pamilya mo.
Pamilya, tanong ni Doña Elena, parang nalulungkot. Victor, kailan ka ba naging tunay na pamilya? Kailan ka ba dumating na hindi humihingi ng pera? Kailan ka ba nag-alala sa akin bilang tao, hindi bilang ihip? Walang nasagot si Victor. Dahil totoo ang lahat ng sinabi ng tiya. Sa loob ng ilang taon, hindi niya binisita si Doña Elena dahil miss niya ito. Binisita niya lang dahil kailangan niya ng pera. Umalis ka na, Victor. At huwag ka nang babalik hanggang hindi ka pa handa na maging tunay na pamilya, sabi ni Doña Elena, tapos tumalikod na. Sumakay si Victor sa kotse, galit at frustrated, at umalis. Naiwan sina Miguel at Doña Elena sa kalsada, tahimik. Miguel, umupo ka muna. May gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Doña Elena, tumuro sa isang maliit na bangko sa tabi ng kalsada. Naupo silang dalawa. Ang hangin ay malamig na, ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang kulay ng kalangitan ay orange at pink, maganda pero may halong kalungkutan. Miguel, alam mo ba kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito? Nagsimula ni Doña Elena. 2 taon na akong nag-iisa. Walang anak, walang asawa, walang tunay na kaibigan. Ang mga kakilala ko ay mga business partners lang, mga taong interesado sa pera. At ang pamilya ko, tulad ni Victor, ay mga taong lumalabas lang kapag kailangan nila ako. Nakinig si Miguel, walang imik. Kaya nag-isip ako ng plano. Nagpanggap akong mahirap, lumipat dito, at naghintay. Naghintay na may taong tutulong sa akin ng totoo. At ikaw, Miguel, ikaw ang unang tumulong. At hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Kahit pagod ka, kahit gutom, kahit wala ka na ring sapat para sa sarili mo, tinulungan mo pa rin ako. Tumigil si Doña Elena, ang luha ay pumapatak na. At doon ko na-realize, ikaw ang tao na hinahanap ko. Ikaw ang taong deserving na maging tagapagmana ko. Napatigil si Miguel. Tagapagmana? Tumango si Doña Elena. Miguel, gusto kitang gawing tagapagmana ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang kumpanya, ang yaman, lahat. Dahil ikaw ay deserving. Pero may kondisyon. Napakunot noo si Miguel. Ano po ang kondisyon? Dapat mong patunayan na ang kabutihan mo ay hindi nagbago. Kahit mayaman ka na, dapat mong ipakita na mananatiling mabuti ka. Dahil ang yaman, Miguel, ay nagbabago ng tao. At ayokong magbago ka, sabi ni Doña Elena, seryoso. Napaisip si Miguel. Tagapagmana? Yaman? Kumpanya? Lahat ng iyon ay sobrang laki para sa isang simpleng construction worker tulad niya. Pero sa loob-loob niya may takot. Takot na baka nga tama si Doña Elena, na ang yaman ay magbabago sa kanya. Doña Elena, salamat po sa tiwala. Pero hindi ko po alam kung kaya ko. Ako po ay simpleng tao lang. Hindi ko po alam kung paano patakbuhin ang kumpanya o paano maging mayaman, sabi ni Miguel, honest. Ngumiti si Doña Elena. Kaya naman kitang turuan. Ang importante, ang puso mo ay mabuti. Ang skills, matututunan mo. Pero ang mabuting puso, hindi yan natututunan. Yan ay natural na. Tumingin si Miguel sa kalangitan, nag-iisip. Ito ba ang sagot sa prayers ni Aling Nena? Ito ba ang paraan para gumanda ang buhay nila? O isa lang itong panibagong test? Mag-isip ka muna, Miguel. Hindi kita pipilitin. Pero alam mo, kung tanggapin mo man o hindi, ang kabutihan mo ay hindi nagbago. At iyon ang pinakaimportante sa akin, sabi ni Doña Elena, tumayo na. Umuwi si Miguel na may mabigat sa isip. Pagdating niya, ikinuwento niya ang lahat kay Aling Nena. Ang nanay ay nakinig at pagkatapos umiti. Anak, kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, ang yaman ay hindi nagdadala ng kaligayahan kung hindi mo alam kung paano gamitin ng tama. Pero kung matututuhan mo, maaari itong maging blessing, hindi lang para sa atin, kundi para sa marami pang tao, sabi ni Aling Nena. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Miguel, nagpray siya. Nagpray na sana, kung ano man ang mangyari, ay manatiling mabuti siya. At kung ibibigay sa kanya ang pagkakataong ito, ay gagawin niyang paraan para tulungan ang iba. Lumipas ang 1 linggo mula nang mag-alok si Doña Elena kay Miguel. 1 linggong puno ng pag-iisip, pagdududa at pag-asa. Bawat gabi, nag-uusap sina Miguel at Aling Nena tungkol sa offer.
Minsan, excited sila sa posibilidad ng bagong buhay. Minsan naman, takot sila sa mga pagbabagong darating. Isang umaga, habang naghahanda si Miguel para pumasok sa trabaho, may kumatok sa pintuan nila. Pagbukas ni Aling Nena, nakita niya si Doña Elena, pero ngayon, iba na ang hitsura nito. Hindi na ang simpleng matanda sa maruming damit. Ngayon, naka-elegant na bestida, may daladalang maliit na bag, at ang buhok ay ayos na ayos. Pero ang mga mata ay pareho pa rin, mabait, mapagmahal, at puno ng pag-asa. Magandang umaga po, bati ni Doña Elena. Pwede po ba akong pumasok? Nagulat si Aling Nena pero agad din siyang nag-welcome. Opo, opo. Pasok po kayo. Miguel, nandito si Doña Elena. Lumabas si Miguel mula sa kwarto. Ang mukha ay nagulat din nakita niya si Doña Elena sa tunay na anyo nito, at sa sandaling iyon, mas naging totoo ang lahat. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito kwento. Ito ay realidad na. Doña Elena, bati ni Miguel, medyo nahihiya dahil ang kanilang kwarto ay sobrang liit at simple. Ngumiti si Doña Elena. Miguel, Aling Nena, umupo muna tayo. Mayroon akong gustong pag-usapan. Naupo silang tatlo sa maliit na mesa nila. Si Doña Elena ay naglabas ng mga papel mula sa bag niya, legal documents, contracts, at iba pang mga papeles na hindi maintindihan ni Miguel. Miguel, nag-isip na ba? Tanong ni Doña Elena, direkta. Tumango si Miguel. Opo. Nag-isip po ako ng mabuti. At gusto ko pong tanggapin ang offer ninyo. Pero may kondisyon din po ako. Napakunot noo si Doña Elena, interested. Ano ang kondisyon mo? Gusto ko pong matulungan si nanay. Gusto kong makakuha siya ng tamang medical care para sa sakit niya. At gusto ko ring matulungan ang mga tao sa baryo na ito, yung mga taong tulad namin, na hirap sa buhay pero masipag at mabuti. Kung ibibigay ninyo sa akin ang yaman, gusto ko pong gamitin iyon para sa mabuti, sabi ni Miguel, ang boses ay determinado. Ngumiti si Doña Elena, ang mga mata ay nagniningning ng luha. Miguel, yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Dahil kahit wala ka pang yaman, iniisip mo na kung paano mo ito gagamitin para sa iba. Yan ang tunay na kahulugan ng mabuting tao. Kinuha ni Doña Elena ang mga papel at ipinaliwanag ang lahat. Ipapangalan niya kay Miguel ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Ibibigay din niya ang pera para sa medical needs ni Aling Nena. At magbibigay din siya ng scholarship fund na pwedeng gamitin para sa mga batang mahihirap sa baryo. Pero Miguel, tandaan mo, sabi ni Doña Elena, seryoso. Ang responsibilidad na ito ay hindi biro. Kailangan mong mag-aral kung paano patakbuhin ang negosyo. Kailangan mong makipagtrabaho sa mga tao na mas edukado, mas experienced kaysa sa iyo. At kailangan mong patunayan na deserving ka sa tiwala ko. Tumango si Miguel. Opo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo madisappoint. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Miguel. Nag-resign siya sa construction site, ang mga kasama niya ay nagulat pero natuwa para sa kanya. Nagsimula siyang mag-aral tungkol sa negosyo, pumasok sa training, at nakilala ang mga executives ng kumpanya. Una, ang mga tao sa kumpanya ay doubtful. Sino ba itong Miguel? Construction worker. Walang edukasyon sa business. Paano siya magiging successor ni Doña Elena? Pero unti-unti, ipinakita ni Miguel ang kanyang worth. Hindi man siya edukado sa business, mayroon siyang common sense, mabilis siyang matuto, at ang pinakaimportante, mabait siya sa lahat. Nirerespeto niya ang bawat empleyado, mula sa janitor hanggang sa si. Ilang buwan ang lumipas. Si Aling Nena ay nakakuha na ng tamang treatment para sa kanyang diabetes at high blood. Ang kulay ng mukha niya ay bumalik na, ang lakas ay gumanda. At ngayon, nakatira na sila sa mas maayos na bahay, hindi pa masyadong malaki, pero komportable na at ligtas. Pero sa kabila ng mga pagbabagong ito, nanatiling humble si Miguel. Hindi siya nagpakasawa sa yaman. Hindi siya naging mayabang. Bawat weekend, bumabalik pa rin siya sa dating baryo para bisitahin ang mga dating kaibigan at kapitbahay. Minsan, tumutulong pa rin siya sa mga taong nangangailangan, magdala ng pagkain, magbayad ng gamot, magtayo ng bahay. Isang araw, habang nasa office si Miguel, may dumating na bisita. Si Victor.
Ang dating confident at mayabang na lalaki ay ngayon ay mukhang pagod, defeated. Lumapit siya kay Miguel, ang mukha ay maihalong pride at desperasyon. Miguel, bati ni Victor, yumuko. Tumingin si Miguel sa kanya, walang galit sa mukha. Victor, ano ang kailangan mo? Naupo si Victor, parang nahihirapan magsalita. Miguel, alam kong masama ako sa iyo noon. Alam kong hinusgahan kita nang hindi pa kita kilala. Pero ngayon, na-realize ko na kung gaano ako kamali. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ng pera, at ngayon, na-realize ko kung gaano kahirap ang buhay ng mga taong tulad mo. Nakinig si Miguel, walang interruption. Kaya naman, nandito ako para humingi ng tawad. At para humingi ng tulong. Hindi para sa pera. Kundi para sa pagkakataon na magtrabaho, pagkakataon na magbago, pagkakataon na patunayan na kaya ko ring maging matino. Patuloy ni Victor, ang boses ay sincere na ngayon. Nag-isip si Miguel. Madali lang natanggihan si Victor, after all, ang lalaking ito ang unang humusga sa kanya, ang unang ng insulto. Pero naalala niya ang mga salita ni Doña Elena, ang tungkol sa pagbibigay ng second chance, ang tungkol sa pagiging mabuti kahit sa mga taong hindi mabuti sa iyo. Victor, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Pero tandaan mo, isa lang ito. Kung magkakamali ka ulit, kung bumalik ka sa dati mong ugali, wala nang pangalawa, sabi ni Miguel, firm pero fair. Tumango si Victor, ang luha ay pumapatak na. Salamat, Miguel. Salamat talaga. Hindi ko ito sasaktin. At totoo nga. Nagsimula si Victor bilang rank and file employee sa kumpanya. Walang special treatment, walang favoritism. Nagtrabaho siya ng mabuti, nag-aral, at unti-unting nagpakita ng improvement. At ang relationship niya kay Miguel, mula sa pagiging magkaaway, naging magkatrabaho, at kalaunan, naging magkaibigan. Isang taon ang lumipas mula nang tanggapin ni Miguel ang alok ni Doña Elena. Isang taon ng pagbabago, paglaki at pag-asa. Ngayong araw, may special event sa kumpanya, ang official turnover ceremony kung saan si Miguel ay magiging CEO. Ang venue ay puno ng mga tao, mga empleyado, business partners, media, at mga kaibigan at pamilya ni Miguel. Nandoon si Aling Nena, naka-elegant na dress, ang ngiti ay hindi mawala sa mukha. Nandoon din si Victor, proud sa kaibigan. At syempre, nandoon si Doña Elena, ang babaeng nag-umpisa ng lahat. Nagsalita si Doña Elena sa microphone. Mga kaibigan, mga empleyado, at mga bisita, maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong araw na ito. Ang araw na ito ay special dahil ito ang araw na ipapasa ko na ang kumpanyang pinagpaguran ko sa loob ng maraming taon. At ang taong pipili ko bilang successor ay walang iba kundi si Miguel Santos. Pumalakpak ang lahat. Umakyat si Miguel sa stage, ang puso ay kabado pero puno ng pasasalamat. Ngayon, siguro ay nagtataka kayo, bakit si Miguel? Bakit ang isang dating construction worker? Bakit hindi ang mga executive na nandito na mas experienced, mas educated, patuloy ni Doña Elena? Ang sagot ay simple. Dahil si Miguel ay may mabuting puso. At ang mabuting puso, yan ang foundation ng success. Dahil ang taong may mabuting puso ay hindi lang mag-iisip sa sarili. Mag-iisip siya sa empleyado, sa komunidad, sa mundo. At yan ang uri ng leader na kailangan natin ngayon. Hiningi ni Doña Elena kay Miguel na magsalita. Lumapit si Miguel sa microphone, ang kamay ay nanginginig. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Doña Elena sa tiwala na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung deserving ako, pero gagawin ko ang lahat para patunayan na tama ang desisyon niya, nagsimula ni Miguel. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa nanay ko, si Aling Nena, na nag-aral sa akin kung paano maging mabuting tao. Na kahit gaano kahirap ang buhay, dapat laging manatiling mabuti. Na ang yaman ay hindi sukatan ng tagumpay, kundi ang bilang ng taong natulungan mo. At pangatlo, gusto kong magpasalamat sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin, mga empleyado, mga kaibigan, mga kapitbahay. Kayo ang dahilan kung bakit ako nandirito ngayon. Huminto si Miguel, huminga ng malalim. Alam kong maraming tao ang doubtful sa akin. At naiintindihan ko yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang leadership ay hindi tungkol sa kung gaano kakatalino o gaano kakayaman. Ang leadership ay tungkol sa kung paano mo aalagaan ang mga taong nasa ilalim mo.
At yan ang pangako ko, aalagaan ko ang kumpanyang ito, ang mga empleyado, at gagawin kong instrumento para sa pagbabago ng mga buhay ng maraming tao. Malakas ang palakpakan. Kitang-kita sa mga mukha ng mga tao ang suporta at pag-asa. At sa sandaling iyon, na-realize ni Miguel, ang journey niya ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang. Sa mga sumunod na taon, ipinakita ni Miguel na tama ang tiwala ni Doña Elena. Pinalaki niya ang kumpanya, pero hindi lang financially. Pinalaki niya ito sa aspeto ng corporate social responsibility. Nagtayo sila ng scholarship program para sa mga batang mahihirap. Nag-donate sila sa mga komunidad na nangangailangan. At pinakamahalaga, tinrato ni Miguel ang bawat empleyado ng may respeto at dignity. Si Doña Elena ay naging mentor niya hanggang sa huli. At nang dumating ang araw na pumanaw na siya, dahil sa edad, ang huling sinabi niya kay Miguel ay, "Salamat, Miguel. Salamat sa pagpapakita sa akin na may pag-asa pa ang mundo. Na may mga taong tulad mo na hindi nagbabago kahit may pera na. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at magiging proud ako sa iyo kahit nasaan na ako." At totoo nga. Hanggang sa huli, nanatiling humble si Miguel. Nanatiling mabait. Nanatiling tao. Dahil para sa kanya, ang yaman ay hindi nag-define sa kanya. Ang nag-define sa kanya ay ang mga taong tinulungan niya, ang mga buhay na nabago niya, at ang legacy na iiwan niya sa mundo. At lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng aksyon, ang pagtulong sa isang matandang babae na nagbubuhat ng tubig. Isang simpleng aksyon na nagpakita na kahit gaano kaliit ng kilos mo, kung ginawa mo ito ng may puso, maaari itong magdulot ng malaking pagbabago, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng marami pang iba. At yan ang kwento ni Miguel. Ang construction worker na naging ang mahirap na naging mayaman. Pero sa kabila ng lahat, ang taong nanatiling mabuti. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa bilang ng taong minahal mo, tinulungan mo, at nag-inspire ka. Pagod na pagod mula sa trabaho, nakita ni Miguel ang